Mga kabarangay, ngayon naman po makakasama natin ang Provincial Officer ng PIDEA Tarlac upang malaman po natin yung mga detalye tungkol sa operation na to. Ma'am, magandang gabi. Welcome to PIDEA Extreme. Magandang gabi, sir. Pakikwento po, no, bago yun nasabing anti-drug operation, ano yung mga paghahanda na inyong ginawa at saka yung mga detalye tungkol sa operations? On the third week, sir, ng September 2020, naka-receive kami ng information galing sa regular confidential informant that a certain alias Kuya is actively engaged in selling large quantity ng shabu sa probinsya po ng Tarlac at Pampanga, as well as sa NCR and Region 4 area. Sir, sabi ng kontak kong taga Pasig, kaya daw nilang magbigay simula 500 hanggang 2 kilo ng shabu. Sila yung nagsusupply sa Metro Manila at Calabarzon. Sino naman yung kontak mo? Si Kuya, sir. Ha? Kapatid mo? Hindi po, sir. Pastor po ang kuya ko. So, hindi mo kamag-anak? Ay, hindi po, sir. Buti naman. Sino ang kuya yan? Maraming kuya eh. Wala bang pangalan yan? Wala pong sinabi, sir eh. Basta kuya lang po eh. So, anong pinag-usapan nyo ang kuya mo? Sabi sa akin ni Kuya, sir, pag nakabenta ako ng kalahating kilo, saka daw ako bibigyan ng komisyon. Kalahating kilo? Yes, sir. Okay, sige. Hintayin mo tawag ko mamaya. Ha? Yes, sir. And then, sir, with that information, nagplano tayo, sir, ng bypass operation. Sa first attempt natin, sir, unfortunately, sir, hindi nag-succeed yung operation. Laba ba text ang kuya mo? Tagal na natin dito ah. Oo nga, sir eh. Ito na. Tawag na daw ako, sir. Sige. Kuya, nandito na kami sa area. Kasama ko yung buyer. Kalahating kilo ha. Sir, ihanda raw muna yung order. Okay, sige. Inform ko yung iba. Ano na? Wala pa ba? Isang oras na tayo dito ah. Oo nga, sir eh. Konti na lang. Tatawag din yun. Mukhang may mga spotters dito ah. Ito na. Hello, kuya. Wala ah. Kami lang ng buyer ang magkasama dito. Hindi ko gagawin sa'yo yun, kuya. Abort na, sir. Wait lang. Manood ka. Di matatapos ang araw na to. Di matitumbog yung kuya mo. Ano, sir? Okay na? Start mo. We utilize another confidential informant to neutralize the subject. Okay. Opo, sir. Nagplan po ulit tayo ng bypass operation dito sa NCR area, sir. However, hindi, sir, lumutang tong alias Kuya. Ang pinalutan niya, sir, yung alias Anton and alias Renz. Hindi, sir, nagkasundo yung two buyer natin tapos yung subject natin. So, kinall out ko na lang, sir, yung operation. Bumalik na kami, sir, sa probinsya. On our way back, sir, sa probinsya, sa Tarlac, provincial office, tumawag to sa alias Kuya sa confidential informant natin. Okay, siya mismo tumawag? Opo, tumawag. Sabi niya sa amin na hintayin nyo kami dyan sa Tarlac. Magdi-deliver ng shabu itong si Renz at Anton. So, ngayon, sir, set up kami ulit ng bypass operation. Nagplano ulit kami, strategize. This time, sir, sa Bamban, Tarlac. Sir, tumatawag si kuya. Ha? Sige, sagutin mo. Sabi niya sa akin na tuloy na raw natin yung transaction. Payag na raw siya. Kaya ng oras. Bibigyan na lang daw niya yung location, sir. Kung saan natin na siya imimit. Hello, sir. Yes, sir. Oh, sir. Mukhang matutuloy po yung possible negation natin ngayon. Paki-standby lang yung mga tropa, sir.
inaaresto namin sa paglabag sa RA 9165. Kayo ay may karapatang manahimik. Nakita natin sir, nagka-on na yung hazard lights ng sakyan natin, which is the pre-arranged signal ng consumer utility sa inyo, sir. So nagtuloy yung transaksyon? Natuloy sir. Finally? Finally, sir. Alright. After, siguro mga third attempt, sir. Third attempt. Oo, sir. So ano yung mga factors na nag-contribute sa failure dun sa unang dalawa? Yung una, sir, nanubok lang, sir. Nanubok lang sa amin. Kung kami ba ay baka law enforcer kami o tagang tunay na mamimili ng shabu. Yung pangalawa, sir, chinek sir yung pera. Okay, so yun pala. And then, so paano naging matagumpay yung transaksyon na nagresulta dun sa pagkakahuli ng mga suspect? Saka sino-sino mga nakasama nyo rito? Sir, with close coordination, sir, sa Pampanga Provincial Office led by Agent Bacolod. Saka Okay. sa PDEA Regional 4A, Regional Special Enforcement Team led by Agent Basilio. So, nag-team up po kami dito para matuloy itong transaksyon ng operation na to. So naging collaborative effort ito ng dalawang provincial office ng PDEA Regional Office 3. Tapos may input pati ang Calabarzon. Yes, sir. Opo. O kasi nga, ganun kalawak yung... Ganun kalawak po yung area of operation nitong Alias Kuya na to. Nahuli natin siya. Hindi pa natin siya sa nahuli si Alias. Okay. So dito natin nakikita yung pakikipagtulungan ng iba't ibang PDEA provincial offices at kung nagkataon na tatawid pa yung trabaho dahil nga nasasakupan ng area of operation ng subject nyo, pati ibang region. Opo. So, kaya talagang hindi sila makakalisap sa PDEA. Ayan, so nakita niyo po mga kabarangay kung paano makipagtulungan ang iba't ibang PDEA provincial and even regional offices, lalo na kung isang suspect ay malawak ang kanyang ginagalawan na area of operation. So maraming salamat sa pagpunta niyo rito ngayon at sa pagpapaliwanag ninyo tungkol sa matagumpay na anti-drug operation na ito. At mas importante doon, maraming salamat sa inyong patuloy na paglilingkod sa ating sambayanan at sa pagproteksyon niyo sa atin laban sa illegal na droga. Magkita tayo muli sa susunod na episode ng PDEA Extreme pag may nahuli kayo uling malaki. Salamat, Maraming sir. salamat sa iyo. Mga kabarangay, magbabalik po ang PDEA Extreme.